Hi guys! It's Saturday today and samahan niyo akong mag-apply ng Japan Tourist Visa sa Attic Tours sa SM MOA. Bale, ito yung mga requirements na niready ko. So, una muna is yung passport. Make sure na yung expiration date is at least 6 months and make sure din na merong at least 2 blank pages. Yan. At least 2 blank pages. Tapos, picture. Nagpa-picture ako sa Great Image. Meron silang package doon na Japan Visa. Merong correct size to guys. Make sure na yung size is Japan Visa size. Tapos, birth certificate. Hindi ito yung unang beses na pupunta ako ng Japan. So, last year, pumunta kami ni mother sa Japan. I think na kapag first time nyo pupunta, yung birth certificate na ipapasa nyo is dapat within 1 year siya in order sa PSA. Pero, since hindi ko to first time, pangalawang beses ko na to pupunta ng Japan, kahit hindi na siya yung within 1 year pinurchase. So, ito may spare copy ako ng birth certificate ko. So, ito na yung dadalhin ko. And then, since ako yung mag-shoulder ng expenses ko, nag-ready ako ng BIR 2316. Since employed ako, private employee ako, nakuha ko to 2316 sa employer ko. Tsaka COE. Yan. Kinuha ko lang din tong COE sa employer ko. Then lastly is yung bank certificate ko na mayroong 6 months ADB na nakalagay. So, ayun, make sure guys na yung ipapasa nyong bank certificate is meron nakalagay na 6 months ADB. Ayun yung bagong requirement nila sa Japan Tourist Visa. So, yeah, that's it. So, let's go. Punta na tayo sa MOA. Guys, nasa MOA na tayo. So, papunta na tayo. Naglalakad na tayo pa Attic Tours. Pag nandito na kayo sa MOA ay pili ko na lang kayo dito sa kanan. Tapos dire-diretso na lang makikita nyo yung Attic Tours. Attic Tours. Bali, pagkapasok nyo guys, kumuha kayo ng number for Japan Visa. Doon makukuha sa counter. Yung Tapos hintayin nyo na lang natawagin yung number nyo.
Okay. Later. Hi guys! It's Sunday today. Bali hindi ko na-accomplish kahapon yung pagpapasa ko ng Japan tourist visa requirements ko since nagkaroon ng problema sa COE ko. Hindi ko napansin na wala palang pangalan and pirma sa baba. So ayun, inayos ko siya kagabi and nakuha ko naman na yung kailangan. So ngayon, babalik ako sa Attic Tours. Tapos, may mga forms na binigay sa akin kahapon. Tapos, pinil outan ko na. Isa sa mga forms is yung visa application form. Ito. Tapos, dito nyo ilalagay yung picture nyo. Yung Japan visa size. Tapos, yung mga details na importante dito na ilalagay nyo is yung passport number nyo, kung saan nyo kinuha yung passport nyo, tapos kung ano yung tentative date na pupunta kayo sa Japan, tapos yung accommodation nyo, yung address ng accommodation and telephone number. Hindi naman yung mga ilalagay nyo dito, hindi nyo naman kailangan na nakabook na agad kayo sa hotel. So parang tentative accommodation, tentative dates, ganon. Tapos yung address nyo, telephone number. Tapos yung ilalagay nyo din dito yung company, kung saan kayo nag-work. And then yung address ng company and telephone number. Ayun. Tapos, sunod na form is receipt form. Ayun, parang wala naman kayong fill outan dito. Sa kanila to. Sa Attic Tours. Tapos, ito is parang checklist ng requirements na binigay nyo. Ang kailangan nyo lang dito is yung pangalan nyo and pirma. And then, ito since mag-a-apply ako for multiple entry, binigay nila sa akin itong checklist form. Parang, ito ilalagay nyo lang yung mga applicable sa inyo kung bakit kayo, parang yung reason nyo bakit kayo mag-apply for multiple entry. And then ito, itinerary form. Yung mga nilagay ko dito, hindi naman siya necessarily na ito yung susundin ko pag pumunta ako sa Japan. So parang mga tentative places and dates lang yung ilalagay dito. Pwede naman na ganun. Ayun, that's it. So, pupunta na ulit ako sa Attic Tours. Let's go! Magpapasa na ulit ako, guys. Balik ko mo ulit akong number. Bali, ito guys, yung binayaran ko, 1,700. Ay, 1,200 yung... 1,200 yung normal. Pero since kasi multiple entry yung kinuha ko, may 500 pesos na. Yan. Bale, in total, 1,700 yung binayaran ko. Tapos pala, since system generated yung COE ko, pinasulat pa nila ako ng letter kung bakit hindi wet signature pa tawag doon. Wet signature yung sa HR. Rinig ako. Ririnig ako niyan, di ba? Char. Ayun, bali ano pa din nila, pinasulat pa rin nila ng letter kung bakit digital signature yung sa COE ko. Ayun, napasok ko na siya. Maghihintay na lang ako ng 1 to 2 weeks.